punishment of evildoers, and the praise of those who do good. For such is the will of God, that by doing good, you may silence the ignorance of foolish men. Act as free people, and do not use your freedom as a covering for evil, but use it as slaves of God. Honor all people, love the brethren, fear God, honor the King. May the Lord bless us for the reading of His words, shall we pray. Almighty God, our Heavenly Father, we ask for your Holy Spirit to direct and empower us, not only to be enlightened and understand your word and your message. We ask for your mighty Spirit to change our minds and our hearts and be in line with your perfect will and purpose for our lives and even for our government. Tulungan niyo nga po kami bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang mamamayan ng probinsya ng Pampanga. Kami nga po ay maging mabuting mga Kristiyano sapagkat kami nga po ay mga mabubuting Pilipino. So we ask for your Holy Spirit to indeed teach us, speak to us, give us the faith to believe in your word, in your instructions, and give us the will to obey. And we ask for your cleansing, forgive us from all our sins, and we pray that all these things that we do as an act of worship will honor and glorify you. In Jesus' mighty name, amen and amen. Maaari na po kayo maupo. Maraming salamat po sa inyo pong pagdalo sa ating gawain. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong sermon series sa umaga na ito. Kayo po ay na-miss ko. Hindi ko alam kung na-miss nyo kami. Pero na-miss namin po kayo. Last Sunday, ang inyong pong lingkod ay nag-preach sa GC Pampanga Central. At last Sunday nga po, ang ating senior pastor, si Pastor Jerry, nag-preach dito. At katulad nga po ng paalala namin, nawa sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, lalo pang lumalim yung ating pagkakilala kay Kristo Jesus. At patuloy natin siyang ipakilala sa mas marami pang mga tao. At nais ko pong ipaalala sa inyo, mga kapatid, na ito na po yung huli nating worship service dito sa McDonald's. Purihin po ang Panginoon kasi binigyan niyo tayo ng bagong venue. Pero ito po ang paalala kong higit sa inyo. Ang church po ay hindi building. Narinig niyo po ako? Ang church po ay hindi building, ang church po ay tayo. Kaya nga po ako po ay nakikiusap sa inyong lahat, mula po sa ating mga miyembro at mga kaibigan, kakilala na hindi makadalo sa ating gawain sapagkat tayo nasa second floor, hindi sila makapanig. Sila po ay may mga karamdaman, maging ating mga elderly at mga PWD na mga kapatid. Paalalahanan natin sila na meron ng bagong lugar na binigay si Lord na kung saan na hindi na po magiging sagaban yung pong kanilang mga health para hindi sila makadalo sa gawain. Yan po yung ating ipaalala. At higit sa lahat, ang aking po paalala sa inyo, tayo po ililipat doon hindi para maging komportable. Tayo po ililipat sa ating bagong venue para iusad po ng higit pa. Ang alin? Ang agenda ng GCF? Hindi po. Ang agenda ng ating Panginoon. Kung kaya nga di ba yung pangalawang bahagi ng ating motto, di ba? Know Christ and make Him known. No, all the more, dapat maging responsible tayo na maipakilala natin siya sa mas maraming tao. Kasi katulad nga po ng sermon series natin sa 1 Peter, pinapaalala po ni Pedro na tayo po'y manlalakbay lamang sa mundo na ito. Pansamantala lang yung buhay dito. O gaano mang kahaba ang ating buhay, yan po ay hihinto rin, mapuputol rin. Nung nakaraang pong nakaraang araw, ang ating mahal na kapatid, mula sa Kunanan family ay sinamahan namin hanggang sa huling antungan. Inaalala po namin si Ate Julie, Kunanan Garcia, hindi ko na sabihin Flores, na kasi napakabata po ng kanyang edad, 40 anyos, eksakto ba? 44, kinuha na siya ni Lord. Pinalangin natin na pagalingin siya ni Lord.
At katulad nga po ng paliwanag ko kay Julie, nung siya po'y nabubuhay pa, at sa iba pa nating mga kapatid, ang healing ni Lord ay binibigay sa atin ay laging tiyak. When we ask for God's healing, He gives us to us. Kaya we need to understand God's answers to healing. Temporal healing at eternal healing. Yung temporal healing, mawawala yung sakit mo. Makaka-restore ulit yung health mo. Pero in the end, magwawakas pa rin ang buhay. So ang ginawad ni Lord na panalangin, sagot sa panalangin natin, yung eternal healing. But eternal healing, kung saan sa kalagayan ngayon ni Julie bilang siya'y mananampalataya na kay Kristo siya bilang Panginoon tagapagligtas, walang hanggang kagalingan yung pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Bakit? Hindi na siya kayang habulin ng sakit o sa piling ng ating Panginoon. Wala nang pagdurusa. Of course, bagaman may comfort tayo ng katotohanan na yun, ng pag-asa yun, mamimiss natin siya. Kaya nga binabanggit ko po sa inyo ngayon kasi kahit po ang inyong lingkod, ang ating po mga kapatid tulad niya at ang pamilya nila ay namimiss po talaga. At yan po ang ating inspirasyon kung bakit higit lalo tayo noong maglingkod. Kasi pansamantala lang at napakaikli ng buhay na we need to indeed proclaim the gospel to as many people as we can. And I believe as the Lord transfers us to a new strategic venue, the Lord is giving us more ministry opportunities to reach out for people. Tayo po ay pagkakalooban ng Panginoon ng mas marami pang pagkakataon para po maabot pa mas maraming tao. Bukod po dun sa ma-enjoy po natin yung comfort ng lugar. Kanina po sa amin po sa praise and worship team, kasi ang ilalet go na natin sa lugar na ito, yung setup. Can you imagine yung setup? Pagbabaklas, Sunday after Sunday, more than 1 year po yan. Hindi ko po nakwenta kung ilan pong taon yan at ilang buwan, pero higit po ng 1 taon po yan. Salamat sa Panginoon, ngayon na po ang huling araw natin sa lugar nito. Salamat sa Panginoon na naging maayos po ating gawain dito. Palakpakan natin yung Panginoon. Ito na po yung last meal natin. Ito na po yung last meal natin sa McDo. Kung hindi po darating mamayang gabi o bukas o sa Sabado si Lord, kita-kits po tayo sa first floor ng Child Building. Sa Jasa, salamat sa Panginoon. Kasi Jasa Road pa rin. Diba? Napaka-strategic po ng lugar na kung saan nga po magliliwanag po ang mga anak ng Diyos na taga-GC Pampanga. Sa lugar na yun, ng Kabetikan. Sa first floor po ng Child Building, Jasa pa rin po, Kabetikan, Bacolor. Medyo lumapit tayo ng Bacolor, but nonetheless, we are GC Pampanga West. At tawa nga po, Lord willing din po, may panganak rin po doon, isa pang bago pang church, ang JCF Bacolor, sa biyaya ng Panginoon. So dadami na po yan. Pinakumit natin kay Lord. Ang GC Pampanga West, na nakapokus sa Guagua, Lubao, Lord willing, may GCF, hindi lang GCF Guagua, GCF Bacolor, GCF Lubao, GCF Bataan, GCF Florida Blanca, GCF Santa Rita. Ano po ba na-miss ko na dito? Ang Santa Cruz ata ay hindi po ba yan? Ang Sasmuan. But the Lord is allowing us and spreading yung ating impact para po sa Pampanga at sa West Pampanga. Kaya nga po aking panalangin, tayo po lalo pong manalangin. Remind ko rin po ang ating mga kapatid kanina sa praise and worship team, mababawasan na yung maraming sakit ng ulo natin dito. Pero pinapaalala ko rin, mapapalitan ng ibang sakit ng ulo. Ayan. Kasi nga lagi may challenge habang tayo pinabubuhay. At katulad po ng ating sermon series na Christ-centeredness under pressure. I believe the Lord shaped us and prepared us for a much higher degree of challenges, of pressures. Salamat na lang, hindi tayo takot na humarap sa mga pagbibagong mga challenges. Bakit? Kasi sa salita ng Diyos at sa mga experiences natin, tayo po ay inihanda ng ating Panginoon. Sa susunod na taon, magsisimula na po ang eleksyon. Hindi po ba? May local, national election po. At dyan rin po masusubok po ang ating mga pananampalataya.
At nawa nga po sa umaga na ito, matutuhan natin paano ba maging Kristiyano, no, sa ating komunidad o sa ating bayan. So, ang title po ng ating message ngayon ay Civil Authorities and the Christian. Tandaan natin, hindi po lagpas sa plano ng Diyos ang komunidad, ang bayan, maging ang gobyerno, yung tinatawag na civil authorities. Tayo po ay may katungkulan na maging tunay na mga Kristiyano sa ating pong bayan. Kaya nga po tanong ko sa inyo, tayo po ba ay mga mabubuting mamamayan ng ating bayan? Tayo po ba ay mabubuting mamamayan ng ating bayan? Ikaw ba at ako ay tunay na kinakikitaan ng pagiging Kristiyano bilang mga mananampalataya, bilang mga Pilipino? Alam po nyo, isang araw, may dalawa pong grupo. No? Ito po yung mga Pharisees at Herodians, nagsanib puwersa sila. Magkaaway po ang mga Pharisees at Herodians. Pero nagsanib puwersa po sila kasi itinuturing nilang kaaway ang ating Panginoong Hesus. Nais nilang tuksohin ang ating Panginoong Hesus. Tanungin siya ng isang tanong na siya po ay masisilo. Ano po klaseng tanong? Isang tanong na pagka nagkamali ng sagot ng ating Panginoong Hesus, makakalaban niya ang emperor, ang gobyerno. At kapag nagkamali rin siya ng sagot, makakalaban naman niya ang mga Hudyo. At ang kanilang tanong sa ating Panginoong Hesus, nang kanila po sa kanya ay pumunta, tinanong siya sa Matthew 12:13-17, ito po ang kanilang tanong, is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? At tulad po na nabanggit ko, napaka-tricky ng question na ito. It's either magalit kay Jesus, ang emperor, o magalit ang mga Hudyo sa kanya. Pero matalino po ang ating Panginoong Hesus. Matalino po. Bakit po? Ang sagot po ng ating Panginoong Hesus sa kanila ay, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. So yung pong napakagaling na sagot na yun, pareho po niyang nailigtas doon po sa kapahamakan ng alin, na siya po ay kasuklaman ng mga Hudyo dahil kanyang itinuring na mas mahalaga pa ang emperor na si Caesar. Gayun din naman, hindi niya nilabanan ng authority na sabihin, hindi, huwag kayo magbayad ng tax. Ang sabi niya, sinabi niya, ano bang nakaukit sa pera na meron ang bayan na ito? Nandun po nakaukit ang itsura ng emperor. Kaya ang sabi niya, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar. Alam po niyo, si Jesus po ang ating ehemplo. Siya po ang ating ehemplo sa pagsunod sa gobyerno. Pakinggan niyo po itong mabuti. Sa sentence na yun, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. In a sentence, Jesus legitimized the Roman government without dethroning God. Kasi pareho niya pong nasatisfy yun. It was a stunning answer. We can obey the government without compromising our Christianity. Kaya po makita natin sa sagot ni Jesus na yun at matalino, pwede naman na hindi tayo lalabang sa kautusan ng bayan at the same time, ipamuhay ang ating pagiging Kristiyano, ang ating pamananampalataya. Makinig po kayo mabuti po. Obligations to church and state are not necessarily in conflict. Bagaman bilang mga Baptist, bilang mga Kristiyano, there is separation of the state and the church. Pero ang dalawa po ay wala pong conflict. Wala pong conflict. At ano ba yung kahalagahan ng katotohanan nito? Ang paalala po sa ating verse last Sunday, ng message po natin mula sa 1 Peter chapter 2, 11-12, ang paalala po doon, you can open your Bible. Ang sabi po ni Peter doon, Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh. Minamahal ko ang mga kapatid, minamahal bilang mga recipient ng letter ni Peter, maging tayo bilang Kristiyano na anong pamanhik ni Pedro, tayo daw po ay manlalakbay lang sa mundo na ito. At hindi talaga taga-mundo. We're foreign in this world. Kasi tagalangit naman talaga, tunay naman ang palataya. Ang sabi niya, abstain
Pag sinabing abstain, no? Make a safe distance from what? From the passions of the flesh. Yung mga gawa ng laman, yung hangarin, desires ng laman, no? Ingatan yung sarili na malayo kayo dyan. Verse 12, sabi niya, keep your conduct among the Gentiles honorable. So makikita natin from general instructions, ito yun eh. Anong general instructions? Keep your conduct among the Gentiles honorable. Ngayon yung tanong, paano tayo magiging honorable before men, before the Gentiles? Diba? Masyadong general yun, pero sa message ngayon, magiging specific na po. Pero ano daw po yung purpose of keeping your conduct among the Gentiles honorable? Dapat kagalang-galang. Ano po yung purpose? So that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. So makita natin dito sa passage na iyon, it's just a matter of time that people will speak against us and say to us, we are evildoers. So pag Kristiyano ka, hindi porkit malapit ka sa Panginoon, hindi ka sasabihan ng masama. Dito nga, sabi pa ni Peter, sasabihin kayo na evildoers. Pero hindi niya sinabing, sasabihin kayo ng mga evildoers, abay, galingan nyo pagkikipag-argue. I-counter niyo yung mga false accusations sa inyo. Dapat gagalingan ninyo ang inyong pag-explain. Hindi po. Ang sabi niya, keep your conduct among the Gentiles honorable. Kaya makikita natin, to counter false accusations, we must have a good, godly behavior. Ang panlaban po, ang antidote sa false accusation ay good, godly behavior. Kasi nga di po ba, kahit ngawa tayo ng ngawa bilang mga Kristiyano, kung kulang tayo sa gawa, paniniwalaan mo ba yun? At maraming ganyan sa atin. Ang galing sa kangangawa ng katotohanan ko noon, ng salita ng Diyos, pero yung buhay nila ay hindi naman nakikita kung ano po yung tunay na katotohanan ng salita ng Diyos. At sa konteksto po natin binabasa ngayon, ito po ay yung relasyon ng Kristiyano sa gobyerno. At makinig po kayong mabuti. Ang pagiging mabuting Pilipino ay pagiging mabuting Kristiyano. Kaya na dapat tayo po sa ating kaisipan, maliwanag sa atin na dapat pala ako, dahil Kristiyano ako, dapat akong maging mabuting Pilipino. Kasi pagiging mabuting Pilipino ay pagiging mabuting Kristiyano. We cannot separate our faith from our conduct. Kaya dapat yung godly behavior meron tayo. Mga kapatid, ang pagiging mabuting Pilipino ay pagiging mabuting Kristiyano. Nawawag po natin kakalimutan yan. At ang patuloy po, si Peter, pinapahalagan talaga yung conduct, yung behavior. Kasi sa verse 12, ang sabi niya, so that when they speak against you as evildoers, they may what? See your good deeds and glorify God on the day of visitations. Yung pong emphasis that they may what? See your good deeds and glorify God. Yung godly behavior natin, yan po magbibigay ng kalulatian sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, hindi lamang tayo dapat magaling magsalita sa katotohanan. Why? Because what we do displays our faith that glorifies God. What we do displays our faith that glorifies God. Kaya nga po, mahalaga na habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, tatanungin natin yung ating mga sarili, nababago ba nito? No? Yung message ba, Sunday after Sunday, nababago ba yung pag-iisip ko para sa katuwiran? Nababago ba yung puso ko para lalong sumunod sa ating Panginoon? Because church, what we do displays our faith that glorifies God. And we need to be conscious about that. And we proclaim the excellencies of God by our lips and our lives. We proclaim the excellencies of God by our lips and our lives. Pareho po yan. Dapat sa puso at sa gawa, ang ating pong Panginoon nabibigyan natin ng luwalhati. Ang kanyang kadakilaan ay dapat po natin na itatanghal, na itataas. And we are instructed to live godly lives in an ungodly world. At yan nga po yung paalala
di ba last Sunday, that we are instructed to live godly lives in ungodly world. Nasagot naman natin, paano yan sa message last Sunday na inanda ni Pastor Jerry. How to live godly lives? Number 1, abstain from the passions of the flesh. Number 2, always conduct yourself honorably before men. Dalawang bagay niya. At dun sa pangalawang point, always conduct yourself honorably before men. Paano natin gagawin? At yan po yung sasagutin ng ating mensahe sa umaga na ito. So how to conduct yourself honorably before men? First, submit to civil authorities for the Lord's sake. Submit to civil authorities for the Lord's sake. Kung meron tayong motivation why we should submit to the governing authorities, it's because the Lord instructed us to do so. So for the Lord's sake, we will submit. Secondly, live our freedom not for doing evil, but for God's glory. Ipamuhay po natin yung kalayaan natin tinanggap kay Kristo. Hindi po para ikubli, pagtakpan ng ating mga maling gawa, kundi para lulatiin ang ating Panginoon. Pangatlo po't panghuli, display our faith by giving honor unconditionally. Display our faith by giving honor unconditionally. Alam po niyo itong huling, no? At utos nga sa atin ng Panginoon. Madalas iniisip natin, yung honor, yung respect, turo ng mundo, ano daw? Honor and respect must be what? Must be earned. Yan po ang turo ng mundo. Pero muli, sa maikling passage na ating binasa, kita natin, no. Honor, respect, is not earned. It is given. It is given. So, ang pagbibigay ng karangalan, pagpapahalaga sa kapwa, wala doon sa tumatanggap, kundi sa nagbibigay. Kaya nga po, ang mga taong lapastangan, no, minamaliit yung mga tao, hindi dahil sa iyo yun, kaya kami minamaliit. Kaya nga maraming mga Pilipino, maraming maging Kristiyano, no, ang pangarap nila sana, yumaman ako kasi pag yumaman ako, hindi na ako hamakin. Sigurado kayo. Alam po niyo, dami kong kakilala, saksakan ng yaman, pero hinahamak pa rin. At alam niyo po, kung sino pang humahamak sa kanila, ang pinakamasakit na humahamak, handa kung ikaw ay napaka-influensya, na napaka-powerful mo, hamakin ka ng alin? Ng mahal mo sa buhay, ng mga kamag-anak mo, o ng mga malalapit mong kaibigan. Ang hindi totoo na pag ikaw naging powerful, ikaw ay naging mayaman, ikaw ay hindi nahamakin. Kaya nga maging ating mga politiko, di ba, sa gobyerno, hinahamak sila eh. Diba, gaano man sila kayaman, gaano man sila ka-powerful, hinahamak yung mga nasa gobyerno. At ang paalala nga ni Peter, 1 Peter 2:13, be subject for the Lord's sake to every human institution. Nais ko pong pansinin po ninyo. No, napaka-emphatic ang utos, no, ni Peter. Be subject. Sa madaling salita, submit. Sabihin niyo nga po yun, submit. Mahirap mag-submit. Kaya nilinaw agad ni Peter, for the Lord's sake. Alang-alang sa Panginoon, mag-submit. Hindi talaga madali ang mag-submit. Pero kay Lord, sino ka man, ano man yung katatayo mo sa buhay, makakapag-submit ka. Bakit? Wala nang higit pa kay Lord eh. Diba? Kaya sabi niya, be subject or submit for the Lord's sake. Ito, nice kong pansinin, sabi niya, to some human authorities or institution? To some? To few? To many? Ang sabi ni Peter, ang sabi ng salita ng Diyos, to every human institution. To every human institution. Sa bawat itinatawag na institusyon ng Diyos, like our government, magpasako. Be subject for the Lord's sake. At nilinaw pa niya eh, whether it be to the emperor as supreme. Nais ko pong paalala sa inyo na yung emperor, ng mga Roman emperor, wala naman pong mabait na Roman emperor. Mga tyrant dyan eh, napakalupit nila. Kaya nga ang hirap sundin ang pinag-uutos ng salita ng Diyos, lalo sa kanilang konteksto. Tandaan natin, they were under persecution during that time. Life for them is so difficult.
they are going through tribulations. At yung government, hindi ganun ka-favorable sa kanila. The government was persecuting them. Kasi ito yung utos. Kaya grabe, itong utos na ito, magpapakita kung gaano kadakila ang Diyos na hindi kayang pigilan, maging yung kakayanan ng mga Kristiyano na sumunod sa Kanya. Dinino pa po ni Peter sa verse 14, or to governors. So, emperors, king, to governors. Maski mas mababa po ang katungkulan, as sent by Him to punish those who do evil and to praise those who do good. Kasi yan yung purpose ng mga human authorities. It's either to punish those who do evil and to praise those who do good. Kaya nga tayo mga Kristiyano, mahalaga na tayo po ay mga mabubuting mamayan, hindi po tayo lawbreaker, we are law abider. No? Mga mabubuti tayong mamayan na sumusunod, maging sa pinakamaliit at mababang utos o batas ng ating bansa. Nakakahiya kaya kung ang mga Kristiyano nangunguna sa pag-violate ng law ng land na ito. At nawa, kung tayo man ay mga lawbreaker, pagmula sa araw na ito, matutuhan po natin maging law-abiding citizen ng ating bansa. Ano pa ho yung emphasis ng why? Bakit? Verse 15, for this is the will of God. For this is the will of God. Ang liwanag, di ba? Hindi mo naman kailangan ng mataas na pinag-aralan para maunawaan ito. Ang mag-submit sa governing authorities, mabuti man sila o masama. Ang sabi dun, to every human institution. This is the will of God. So, unang motivation, for the sake of God, the Lord, and for this is the will of God. Ano yung pinaka-purpose niya doon ng kalooban ng that by doing good, you should put to silence the ignorance of foolish people. Na nakarugtong po yan dun sa statement ng una. By showing our good deeds, what? Mapapasugalian natin yung mga mali nilang paraan. And they will glorify God, our Father. Kaya mga kapatid, submit to civil authorities for the Lord's sake. Nawa, hindi po natin bigyan ng kondisyon yung pagsasubmit sa Panginoon. Kasi alang-alang sa Panginoon, mabuti man o masama ang nakahalal mula sa presidente, senador, vice-presidente, senador, congressman, no? Governor, no? Vice-gobernador, mga board members, no? Yung ating mga congressman, mayor, vice-mayor, sangguniang bayan, members, mga city councilors or councilors sa bayan, lahat po, tayo po inutusan na magpasakop sa kanila, alang-alang sa Panginoon. This is how to conduct ourselves honorably before men. Alam po ninyo, Peter commands God's people to civil obedience. Utos ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo bilang anak ng Diyos ay maging obedient tayo sa gobyerno. Peter commands God's people to civil obedience. Katulad po na sabi ko kanina, mas mahirap yung kanilang konteksto kasi evil yung nasa gobyerno ng kanilang mga panahon. Kung feeling natin sa panahon natin, evil yung mga taong nasa gobyerno, hindi po papantay sa pagiging evil ng mga panahon na yon. Alam po nyo, unpopular po yung tema ng civil obedience. Hindi lang noon, kundi maging sa panahon natin. Ano po ang uso? Civil disobedience. Yun po ang ang uso sa atin. Kaya nga ang sikat na sigaw ng mga gustong magrebelde sa ating komunidad, sa ating gobyerno, alin? Makibaka. Huwag matakot. Ibagsak ang gobyerno ni. Hindi nyo napansin kahit sino nasa Malacanang, laging ganun lang naman ang sigaw nila. Bawat administrasyon, ganun pa rin eh. Ibagsak ang gobyerno ni kung sino. Lagi naman ganun. Kasi yun ang popular, civil disobedience. Pero tayo po, ang nadaan nating mabuti ito sa mga tunay na Kristiyano. Wala po talagang tinuturuan sa atin na maging rebelde. Yes, for the people of this world, rebellion is cool. At yun po yung gusto nilang mag-work lagi. Lalo na po sa mga bansa na ating pong mga
kinikilala, no? At maging sa ating pong bansa. Kaya nga po nawa maintindihan natin na tayo po ay hindi katulad ng mundo na ito. Kaya nga sinabi, we are foreigners of this world. Tayo makalangit. Hindi po tayo taga rito. Pero bagaman tayo po ay tagalangit dahil kay Kristo Jesus, tayo po ay dapat kakitaan ng tunay na pagpapasakop sa human institution, sa government and authorities, dahil yan po ay tanda ng isang pagiging tunay na mga Kristiyano. Tandaan po natin, distinct na katangian ng mga tunay na mananampalataya ang marunong magpasakop sa ating gobyerno. At ang ating pinaka-example dyan ay ang ating Panginoong Hesus. Alam po ninyo, ang mga religious leaders ng ating bayan at maging ng ibang bansa, ang sinasabi nila, for evil to triumph is for good men to do nothing. Narinig niyo na po ba yung quote na yun? At natuklasan ko po na kung kanino man lang ina-attribute yun, hindi naman pala sinabi talaga ng tao na yun. For evil to triumph is to do, for evil to triumph is for good men to do nothing. Yun sinasabi na. Kaya nga marami nagre-rebelde kasi hindi lang mapayagan na yung evil ng mundo na to ay mapangyari. Pero tandaan natin, inutusan tayo magpasakop sa gobyerno, whether evil or good, kasi pinapakita ng utos na ito na God is sovereign. Makapangyarihan ng Diyos. Kahit ang evil na deeds ng mga nasa pamunuan, nasa gobyerno, hindi mapipigilan ang kalooban ng Diyos. Magaganap at magaganap ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po si Pedro, wala siyang takot, inutusan niya ang mga recipient ng kanyang sulat sa Peter na magpasakop. Bagaman ang mga Roman Emperor during the time ay napaka-evil. Dahil si Kristo po ang ating example, no? Nais ko pong basahin natin sa Matthew chapter 14. Ano po yung naging attitude ni Jesus sa evilness ng mga nanunungkulan? If you can open your Bible sa Matthew 14, no? Babasahin ko lang po ng mabilis. Ito po ay account patungkol sa madilim na naging wakas ng buhay ni John the Baptist. Ang sabi po doon, makinig po kayong mabuti sa Matthew 14. At that time, Herod the Tetrarch heard the news about Jesus and said to his servants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead, and that is why miraculous powers are at work in him. For when Herod had John arrested, he bound him and put him in prison because of Herodias, the wife of his brother Philip." Si Herod daw po, pinahuli si John the Baptist, at ipinakulong dahil po sa kanyang asawa. Dahil daw po sa kanyang kinakasama na asawa ng kanyang kapatid na si Philip. Verse 4, "For John had been saying to him, 'It is not lawful for you to have her.'" Re-rebuke niya po kasi, no? Sa katotohanan na hindi tama yung kanyang relasyon. Verse 5, "And although Herod wanted to put him to death, he feared the crowd because they were regarding John as a prophet." Verse 6, "But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod." So meron daw pong birthday party si Herod. Sumayaw ang anak ni Herodias. So much that he promised with an oath to give her whatever she asked. Ano ba yung sinayaw ng anak ni Herodias, no? Siguro spaghetti pataas, spaghetti pababa. O kaya kending-kending. Kasi nangako tong si Herodes. Kahit anong hilingin mo, sabi niya, bibigay ko. Verse 8. "Now having been prompted by her mother, she said, Give me here on a platter the head of John the Baptist." Kung kayo kaya makarinig nun, di ba kayo masashock? Kakaiba itong babae na ito. Ang hinihiling niya kay Herod, yung ulo ni John the Baptist sa ibabaw na nakalagay sa plato. Ipipresent po doon sa party na yun. Grabe. "And although he was grieved, the king commanded it to be given because of his oaths." Kaya nga di ba sabi, pag sinabi, utos ng hari, hindi mababalik. Pinangatawanan niya po.
And because of his intrigues, and he sent and had John beheaded in the prison. Ang tindi nun, di ba? Pinapugutan niya itong man of God, no? Prophet, no? Ng mga panahon na yun, pinapugutan ng ulo dahil sa magaling commending itong anak ni Herodias. Verse 11, and his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. Napakasamang mother ito. Nawa, wala pong ganyang mother sa atin. And his disciples came and took away the body and buried it. And they went and reported to Jesus. Ba't ko po ito isinishare sa inyo? Kasi wala na pong kasing evil yung ginawa ng hero na ito. Sinasabing king during that time. Ang isang propeta ng Diyos na si John the Baptist, na alam naman natin forerunner ni Jesus Christ, ikinulong niya sa isang maling dahilan. Dahil rinibyok sila sa kanyang maling relationship. No? Pinakulong unjustly. At hindi lang yung pinakulong unjustly, pinapugutan ng ulo. Hindi ba kagalit-galit yun? Pero nung ginawa ni Jesus, nung mga nangyari po, i-report daw ng mga disciples kay Jesus. Pero makita natin yung Bible, napaka-silent. Actually, wala talagang ginawa si Jesus. Wala rin siyang phenomenon sa piniro. Kasi maliwanag kay Jesus Christ, ang mission niya sa mundo na ito, hindi pumunta sa palasyo, sa emperor, kundi pumunta sa Kalbaryo para mamatay at tubusin sa lahat ng kasalanan ang mga taong katulad mo at katulad mo. So tayo po mga kapatid, huwag po tayong sumama sa pag-akla, sa pagre-rebelde sa gobyerno kasi may mission rin tayo. Kung si Jesus Christ, ang mission niya ay sa Calvary for our redemption. Tayo po bilang mga Kristiyano, bilang isang church, ang ating mission ay what? To proclaim the gospel of Jesus Christ so that people will be saved. Hindi po sa daan na magkikipag-rally tayo, hindi po para kalabanin ang nasa gobyerno. Kung gusto niyo po silang kalabanin, ay daanin po natin sa presinto. Pastor, sa presinto? Sa presinto ng eleksyon. Sa ating pong pagboto. Yan po ang ating karapatan. Pantay-pantay na karapatan, mayaman o mahirap, Kristiyano o hindi. Sa presinto ng COMELEC sa ating pong pagboto. Pero beyond that, wala pong inuutos ang salita ng Diyos. Mga kapatid, we submit to civil authorities for the sake of God and for it is God's will. Tandaan po natin yan at huwag natin kakalimutan that we submit to civil authorities for the sake of God and for it is God's will. Kalooban niya ng Diyos. At ang patuloy pa po si Peter, live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Tayo malaya na dahil kay Kristo Jesus sa kasalanan, sa kapangyarihan nito, maging sa bayan na yan. Hindi tayo nakailalim sa kapangyarihan nila eh. Anong ibig sabihin nun? Tayo po'y malaya na, lumabagsak na, hindi po. Pero ang paalala ni Peter, live as God's people who are free. Sabi niya, not using your freedom as a cover for evil. Na tayo malaya na. Dahil si Lord naman ang aking hari, si Jesus ang aking hari. So hindi ako dapat susunod sa gobyerno. Pwede na ako, malaya na akong gumawa ng masama. Hindi po ganoon. Pero paalala po ni Peter, but living as servants. Kaya nga mga kapatid, live our freedom, not for doing evil, but for God's glory. Live our freedom, not for doing evil, but for God's glory. Kaya nga po tayo bilang mga Kristiyano malaya na hindi po tayo malaya gumawa ng masama. Dapat nga maging conscious tayo. Kasi tanungin natin ating mga sarili, tayo ba ay nabubuhay na may kabanalan? Ikaw man ay negosyante, estudyante, ikaw man ay nagtuturo, no? Ikaw man ay empleyado, ikaw man ay nasa bahay bilang wife o husband o mga anak. Ano man po yung ating ginagawa, tayo nga ay malaya na walang pwedeng umalipin sa atin. Tayo lamang ay alipin ng Diyos. Pero huwag natin gagawin excuse yung ating kalayaan para gumawa ng masama. Kaya nga dapat pag may ginagawa tayo, tinatanong natin ating mga sarili. Ito bang ginagawa ko na to? Nagpapakita ba to ng tunay
na pagkilala sa aking Panginoon bilang aking tunay na Panginoon. Alam po niyo, minsan, yung mga ginagawa natin, hindi naman masama. Mabuti naman. Pero may mga mabubuting bagay na labag sa kalooban ng Diyos. At anumang labag sa kalooban ng Diyos, ang turing dyan ng salita ng Diyos, evil. Bakit dinideny yung authority ng ating Panginoon? Kaya pag kami mga leader po o mga tao naghihikayat sa atin gumawa ng mga bagay-bagay pero labag sa instructions ng salita ng Diyos, yan po'y evil. Yan po ay evil. Dahil yan po ay salungat sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, we live as people who are free, yes, but not to do evil, but to give glory to God. Kaya tatanungin natin ang ating mga sarili, ito bang ginagawa ko na ito, magbibigay ng glory kay Lord? Ito bang ginagawa natin ngayon, pagsasama-sama, ano man yung hirap na yung pinagdaanan, nandito kayo, pinili ninyo, na makasama sa gawain. Ito bang ginagawa natin ngayon, nagbibigay kaya ng kalwalatian sa Panginoon? Oo, hindi. Oo, hindi. No, yung iba po sa hindi sure eh. Ano bang ginagawa natin sa pangalan ng Panginoon, ayon sa kanyang kalooban, yung pinabibigay ng kalwalatian sa kanya. Pero gusto ko po kayong bigyan ng warning. Kasi maraming mga religious people, gumagawa ng religious acts, pero hindi po lahat, makinig kayo ng mabuti, hindi po lahat ng gumagawa ng religious acts or gathering or worship na tinatawag, yan po ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kasi kung ginagawa nga nila yung mga religious acts na yan, in direct disobedience to what is clearly declared or commanded sa Scripture, yan po ay hindi glorifying sa ating Panginoon. Kaya nga po hindi porket religious or masasabi natin na in the name of the Lord, ginagawa mga bagay, pero kung nagdi-disobey naman ang mga tao na ito sa kalooban ng Panginoon, hindi yung glorifying. Self-proclaim, God-glorifying yun, pero hindi po yan tunay na ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga diba, maging yung Panginoon, rinireview niya yung mga taong alin. Nagpupuri sa Kanya sa pamagitan ng kanilang mga labi, pero yung kanilang mga gawa, nagpapakita ng pagsuway, pagtalikod sa Kanya. Bakit? Kasi ang Diyos nakikita niya ang kanilang puso at ang sabi ng Panginoon, ang declaration ni Lord, ang lalayo naman ng mga puso niyo sa akin. Ang iyong mga labi nagsasabi ng mga papuri, purihin ka o Diyos. Pero ang kanilang mga puso, mga rebelde. Bakit rebelde? Hindi sinusunod yung kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, we live as people who are free not to do evil, but to give glory to our God. At nagtapos siya. Ito na po yung panghuli po sa ating passage na yun. 1 Peter 2:17, honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Guys, kung pansinin pa paano ito'y sinulat ni Peter, pansinin po ninyo. Nakasandwich dun sa dalawang salitang honor everyone. Nakasandwich pong love the brotherhood and fear God sa love, sa honor everyone and honor the emperor. Napansin niyo po ba yun? At ito po yung description. Ito na po yung detail, no, na utos ng ating Panginoon. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Meron po nagsabi na yung una po, honor everyone. Paano mo gagawin to honor everyone? Love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Maari po, maganda rin po yun. Pero nais ko pong makita ninyo na dito maliwanag, giving honor, giving respect is not earned. It is freely given. Kasi maliwanag, sino daw pong dapat nating i-honor? Some people? Yung mga reverend? Everyone eh. Pastor, baka yung everyone dyan, mga Christians. Hindi. Bakit? Mas malinaw. Kasi yung pakalawang utos, instruction, love the brotherhood. Yun, mga Kristiyano yun. Pag-ibig, pagmamahal. Sinabi rin po niya, fear God. Kung tunay kang may banal na ako sa Diyos, you will do this. And then, honor the emperor. Mga kapatid,
display our faith by giving honor unconditionally. Ang mga tunay na mananampalataya lamang ang pwedeng makapag-demonstrate ng ganito, giving honor unconditionally. Alam po niyo, ang inyong lingkod, madalas na pagkakamalan na parang bulag sa maling ginagawa ng kapwa, ang maging ng mga taong gumawa ng masama sa inyong lingkod o sa kanyang church. Napagbibintangan po ako na parang bulag kasi parang hindi ko alam yung kasamaang ginawa nila. Bakit parang nakakayanan pa rin na patawarin, nakakayanan pa rin na bigyan sila ng paggalang at respeto. Alam po niyo kung nagtataka kayo bakit ganun si Pastor Joey, kasi ito yung utos eh. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Di ba doon sa umpisa pa lang, honor everyone? Ano ba kasing ibig sabihin ng word na honor? To put value. To put value. Ito ang pakinggan nyo mabuti. Kung may value ang isang tao, may value siya hindi dahil sa status niya sa buhay, dahil mayaman siya o magaling siya. Hindi. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng value sa kanya. Kaya ang sabi ng salita, honor everyone. Bukod po dun sa katotohanan na ang imago Dei or the image of God sumasa atin. Kaya nga po, huwag po kayo magtataka kung yung lingkod sa kabila ng mga false accusations, nakakayanan pang magpatawad at pinipilit na magpakabuti. Kaya nga, mag-isa pagtawid ng Diyos sa atin dito, no? At nais ko pong liwanagin sa inyo, hindi po tan-GA ang inyong pastor. Maliwanag sa akin ang bawat masamang sinabi laban sa akin. Ang paninirang puri sa inyong lingkod, maliwanag yun. Kaya lang hindi ko kayang subayin ang utos ng Diyos. Maging sa mga taong nanakit, nanira sa akin, ang sabi ng Diyos, honor everyone. Kaya huwag niyo pong asahan ang inyong lingkod na mawawalan ng respeto sa mga tao. Dahil kung hindi sa utos ng Diyos, hindi ko sila i-respeto. Matitikman nila, ito po. Marami kayang peklat itong kamao na to. Pero yan po ay hindi makakristyano. Kaya po anong ginagawa na, imbis na nakatikom ang ating mga kamao, yan po ay bukas palad upang magpatawad, bukas palad ang kamay, ang mga braso, para tanggapin at yakapin ang mga taong hindi karapat-dapat. Church, we must display our faith by giving honor unconditionally. Hindi bang hirap nun? Pastor, ang hirap. Ito, imposible yun. Pero bakit pag nagawa kasi natin ito, ang ibig sabihin, the supernatural power of God is at work in us. And we should rejoice. Why? Because we prove ourselves as genuine. Are you genuine? If you're genuine in Christ, we can do this. And this is how to conduct ourselves honorably before men. This is a demonstration of our faith, genuine faith, to give honor unconditionally. Alam po, ang hirap i-swallow yan. Kaya nga po ngayon, mapatunayan po maging ng inyong lingkod na tunay nga po na tayo po ay nakikita natin, totoo po tayo. Bakit po? Because we can honor everyone. Kaya nga po, makinig po kayo mabuti, no? Meron po isang pastor na sabi niya, we do not call people idiots for their beliefs. We do not malign people for who they voted for or what they think about these issues in our country. Malapit na pong eleksyon. Kaya huwag po natin paparatangan na mababang klase yung mga taong bumoboto sa ganitong klase ng tao. That does not reflect the heart or the mouth of those who love Jesus. Who are we not to honor? Ang sabi niya. Who is excluded from this command? Is your neighbor excluded? Is your co-worker excluded? Is anyone excluded? Honor everyone. Treat them with value and respect. This is no reason for us to not speak with kindness and respect for all people. Our hope is not in this world. Our hope is in God who rules over this earth and over this country.
Kaya we can honor everyone. We can give respect for the sake of the Lord. Kaya nga po tayong mga tunay na Kristiyano, tayo lang po talagang pwedeng magbigay ng pahalaga sa tao. Kaya nga po hindi ko po kaya na maliitin ang sino man sa inyo, kahit ano man yung estado ng inyong buhay. Bakit? Kasi ang kahalagahan nyo, itinakda na ng ating Panginoon. At kung ikaw ay Kristiyano, anong halaga mo? Ang sabi ng salita ng Diyos, even the whole church, we were purchased by the precious blood of Christ. Katumbas ng isang tao ang alin? Ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. At tutulad nga po ng sabi ni Kuya Tony, di ba? What shall a man profit if he loses his soul? Di ba? Anong papapala ng isang tao, makamtan niya man yung buong mundo, mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kumbaga, ganun kahalaga daw po ang isang kaluluwa eh. Kahit po pagsama-samahin lahat ng kayamanan sa mundo na ito, ganun kahalaga. Pero higit pa doon, anong kahalagahan? Kung iniligtas ka, kung Kristiyano ka, mahalaga ka. Bakit? Tinubos ka ng banal na dugo ng ating Panginoon. Pinaalala niya, fear God. Yung banal na pagkatakot sa Diyos, dapat po meron tayo. Pero bago doon, ang sabi niya, love the brotherhood. Nakita niyo po yung context na to na dapat natin huwag kalimutan. Mahalin natin yung bawat isa. We are Christians, we are not, tayo po ay hindi mga makapula, hindi tayo mga makadilaw, hindi po tayo maka-green, tayo po ay mga Kristiyano. Kaya huwag po tayo mag-away-away. Sa susunod na taon, sa eleksyon, iba-ibang kulay. Tayo po, isang kulay tayo, isang uri. Tayo daw po ay mga Kristiyano. We serve King Jesus. We desire God to be glorified through us and in our country regardless of who is governing over us. Sino man po maupo sa palasyo sa Malacanang, ang ating hari, ang ating Panginoong Hesus, tayo po ay maglilingkod sa Kanya. Kaya ang paalala po, bukod sa magmahalan tayo sa bawat isa, kahit anong mangyari, we can love one another, even at words. Yun po kasi yung talagang sukatan, yung pagmamahal na yun. Mahal mo lang yung bawat isa sa atin at our words. Kung tayo nagkakasundo, hindi pa po natin na-obey yung loving one another. Ang tunay na loving one another ay yung kapag ikaw at ako hindi nakatanggap-tanggap sa isa't isa pero minamahal mo pa rin, ganun ang klaseng pagmamahal. Bakit? Ganun po pagmamahal ni Kristo Jesus sa atin, di ba? Hindi tayo katanggap-tanggap, but God demonstrated His own love toward us that while we were still sinners, Christ died for us. That's the kind of love. And Peter reminded them, fear God. Honor everyone. Love the brotherhood. Fear God. The fear, honor, and respect for God must be at the center of everything we say and do. Particularly in political climate like that we have. Itong coming year na ito ng election na naman. Dapat nasa sentro rin pa rin po ang ating Panginoon. Kaya nga po, bago tayo mag-post sa social media ng kung ano-ano, laban kanino, laban sa ganito, nagpapakita ba ito ng tunay na pagkatakot sa aking Panginoon? Nawa magkaroon tayo ng banal na takot para mapigilan tayong gumawa ng masama. Sapagkat mabuti naman ang ating Panginoon. And finally, honor the Emperor. Honor the Emperor, honor the King. Sa ating konteksto, para bang katumbas niyan, wala naman tayong hari, wala naman tayong emperor, meron tayong alin? Presidente. Igalang daw natin ang ating presidente. Maraming iba sa inyo talagang kumukulo yung dugo nyo sa mga naging presidente, lalo na sa naging presidente ngayon. But nonetheless, the Word of God commands us to honor that man in Malacanang. For whose sake? For the Lord's sake. And why? Because this is God's will. Maliwanag po yun sa ating Panginoon. Yan po ay pagpapakita ng tunay na pananampalataya sa iyo at sa akin. Kaya mga kapatid, we honor all people, love other Christians, fear God, and honor those in authority unconditionally. Unconditional. Huwag niyo pong kakalimutan yung word na unconditional. So we honor all people, love other Christians, fear God, and honor those in authority unconditionally. No buts, no ifs. We must obey. If we love God, we will obey. So how to conduct yourself honorably before men?
First, submit to civil authorities for the Lord's sake. Shall we read together aloud? Submit to civil authorities for the Lord's sake. Secondly, live our freedom not for doing evil, but for God's glory. And finally, display our faith by giving honor unconditionally. That is why here at JC Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. For the sake of Jesus, we will obey God's instruction, no matter what. And make Jesus your personal Lord and Savior, because He died to pay the penalty of your sins. Humble yourself before this God, the King of Kings and Lord of Lords. His name is Jesus Christ. He died for you. Yes, He died, He was buried, but He rose again and He ascended into heaven. He alone is the Lord and Savior of your life. Shall we bow our heads and we pray? Lord God, isa po sa maraming kapalpakan ng mga Kristiyano ay magsabing kami nga ay mga Kristiyano pero mga rebelde sa gobyerno o sa sino man sa authority. Lord, ang aming panalangin, tulungan niyo nga po kami, nakakitaan kami ng tunay pagka-Kristiyano sa pagiging tunay at mabuting Pilipino. Hindi lamang makabayan, kundi tunay na makadiyos. Hindi lamang makadiyos, kundi tunay na makabayan. Lord, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero salamat, maging ito man ay imposible, makakayanan namin ito sapagkat sumasa amin ang Espiritu po ninyo, nagbibigay sa amin ng kakayahan upang sundin ang iyong kalooban. Bigyan niyo nga po kami ng tunay na pananampalataya para maniwala at lakas ng loob para sumunod. Alang-alang sa iyong kapurihan at kulatian, ito pong aming kahilingan o aming Panginoong Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pagsamba sa pagbibigay. Thank you po, Pastor Joey, for